Gemma, hindi ko na kaya itong ginagawa mo sa akin. Sa pamilya natin, masyado ka nang naging matigas ang ulo mo. Isa pa, bakit ayaw mo sundin ang lahat ng gusto ko? Hindi mo ba alam na lahat ng ginagawa kong ito para sa'yo? Di yung puro ko na lamang lakwat sa barkada. Dad, hindi ba ang sabi ko sa'yo na ayaw ko sundin ang mga yabak mo pagdating sa negosyo? Dad, may sarili akong desisyon. Sige Gemma, kung magpupumilit ka dahil simula sa araw na ito, bagong takbo ng buhay mo. Labis ang galit nitong si Mr. George sa kanyang nag-isang anak na si Gemma dahil hindi ito sumasang-ayon sa kanyang kagustuhan. Mga kaibigan, samahan niyo muli ako. Ating pakinggan ang kwento sa buhay ni Gemma kung paano binago ang kanyang pag-uugali. Kaya tara, simulan natin ang kwento. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan, na baka pwedeng i-like at mag-subscribe. Dahil sa galit ni Mr. George, kinausap nito ang kanyang matalik na kaibigan na kung maaari ay ipadala ito sa probinsya ang kanyang anak para naman mabigyan ng leksyon. Walang problema kumparing George, nakasigurado akong dito sa poder ko ay magbabago ang lahat sa buhay ng anak mo. Maraming salamat Franklin, kung mangyari man ito, hindi ko ito makakalimutan. Dad, please, huwag mo naman itong gawin sa akin oh. Gemma, sumunod ka na lamang sa akin or else mawalan ka ng mana. Mabigat man ang loob ni Gemma, pumayag na lamang ito. Ayaw niyang mawala sa kanya ang pamanang ibigay sa kanyang ama. Ayaw niyang maranasan ang hirap ng dinanas ng ibang tao. Gamit ng isang helicopter na sa loob ang mag-ama at ang kaibigang si Franklin. Nakasigurado ang ama nito ng ganitong plano ay magbabago ang ugali ng kanyang una kaiha. Ilang minuto lamang nakalipas ay nakarating na sila, ngunit ang lugar na ito ay hindi pamilyar sa paningin ni Gemma. Matapos lumapag ang helicopter ay muling umalis ang ama at naiwan na lamang si Gemma kasama ni Mr. Franklin. Tito Frank, bakit parang tahimik yata dito sa lugar ninyo? Wala man lang ako nakitang mga sasakyan. Iha, kaya nga nasa probinsya tayo eh. Ang tanging makita mo lamang dito ay yung nagbeberdehang mga tanawin. Pero ilang buwan lamang ay alam kong manigurado ako maka-adjust ka sa environment na ito. Huwag kang mag-alala dahil kahit malayo tayo sa syudad, may mga katulong naman tayo dito. At pwede kang mamasyal gamit ang mga kabayo. Sa sinabing iyon ni Mr. Franklin ay medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Makasakay ito sa kabayo sa unang pagkakataon. Welcome home sa mansyon, Senyorita Gemma. Bati sa kanya ng mga tulong ni Mr. Franklin. Manang, Margaret, ikaw nang bahala kay Gemma ha. Mayroon lamang ako kasasuhin. Kung maaari pwede mo siyang ipasyal sa lugar natin. Sige ho, Mr. Franklin. Ipapasyal ko siya dito sa mansyon. Matapos nag-ayos ng mga gamit itong si Gemma ay sinamahan siya ng manang Margaret para mamasyal. Naku manang, mukhang natatakot po ako sumakay ng kabayo. Ito kasi ang unang pagkakataon ko na makasakay ng kabayo eh. Iha, basta relax ka lang. Huwag kang mag-alala dahil mabait naman ang mga kabayong sinasakyan mo. Sa umpisa medyo nangamba itong si Gemma ay baka kasi biglang magwala ang kabayo at mahulog ito. Mabuti na lamang at hindi naman naging wild ang kabayo. Naku manang, mukhang mabait naman pala ang mga kabayong ito. Halatang maamo ito. Naku iha, alam mo, yang si Alexander, siya ang pambato namin dito sa lugar pagdating sa mga kompetisyon. Pero sa kasamaang palad, iniwan siya ng taong nag-aalaga sa kanya. Ho? Ang sama naman niya. Manang, saan ba siya napunta? Ang totoo iha, palaging nananalo si Alexander sa lahat ng kompetisyon. Pero simula nang nawala ang anak ni Mr. Frank na si Efren dahil sa isang malubhang sakit, halos hindi na rin makamove on itong si Alexander. Lagi niyang hinahanap ang kanyang hinete. Mabuti nga sa ngayon, nagpasakay na itong si Alexander. Habang nakasakay itong si Gemma sa kabayo ay pinagmasdan niya ang buong lugar. Napakaganda ng tanawin, malaki ang kaibahan sa syudad. Maya-maya pa sa kanilang pamamasyal, sa hindi inaasahan ay biglang tumunog ang kanyang phone. Kaya naman, biglang nagulat ang kabayong si Alexander at bigla itong napatalon dahil sa sobrang takot. Dahil sa pangyaring iyon nahulog itong si Gemma. Manang! Tulong! Ang sakit ng balakang ko! Nahulog ako sa kabayo! Naku iha, sandali lang. Tatawagin ko muna si Vincent para may umalalay sa'yo. Sa di kalayuan, may isang kabayong paparating at nakasakay dito ang isang lalaki. Manang, ano nangyari dito? Naku Vincent,
Mabuti at napadaan ka rito. Pwede mo ba akong tulungan? Sige Manang Margaret, ihatid ko siya. Miss, sumawa ka sa akin ha. Bubuhatin na kita. Aray, dahan-dahan lang. Parang nabalian yata ako ng buto. Miss, relax ka lang. Hindi naman mataas ang binagsakan mo eh. Kahit na, ang sakit kaya. Sige na, basta kumapit ka sa akin. Manang, sumunod ka sa amin ha. Sige, Vincent. Sa oras na iyon, ramdam ni Gemma ang pagdampi ng kanilang katawan habang nakasakay sila sa isang maputing kabayo. Habang nakasunod naman itong si Manang Margaret, hawak nito si Alexander. Pagdating sa mansyon, agad kinarga ni Vincent ang dalaga patungo sa loob ng sala. O Manang, kayo nang bahala. Tawagan niyo na lamang ang kanyang doktor. Manang, teka lang. Bakit naman kasi yung kabayong iyon pang ginamit mo? Vincent, maayos naman kasi si Alexander. Pero tumunog kasi ang phone ni Gemma, kaya nagulat ito. Sige na. Kayo nang bahala dito, alis na ako. Ikaw naman kasi miss, sa sunod mag-ingat ka naman. Agad nang umalis si Vincent sakay na isang maputing kabayo. Manang, sino bang lalaking iyon? Yun ba? Siya si Vincent. Nakatira doon sa may maliit na kubo. Manang, bakit parang ang sungit ng lalaking iyon? Pero salamat na rin dahil tinulungan niya ako. Gemma, mabait naman talaga ang lalaking iyon. Pero nitong nakalipas na mga buwan, nag-iba ang kanyang ugali. Hindi ko nga alam kung ano ang dahilan. Oh, Margaret. Gemma, ano nangyari dito? Mr. Franklin, nahulog kasi si Gemma sa kabayong si Alexander. Margaret, bakit naman kay Alexander pa? Bakit siyang ginamit mo? Sir, akala ko kasi mabuti ang pakiramdam ni Alexander. Alam mo, sa sunod, huwag mo nang gamitin kabayong iyon. Siya nga pala, may nahanap na ako ng bibili sa kanya. Teka lang, Mr. Franklin, ibibinta niyo ang kabayong iyon? Oo, Gemma. Wala na siyang saysay para sa lugar na ito. Isa pa, wala na rin ang kanyang amo. Tatawag ako ng doktor para malaman natin kung may masama bang nangyari sa'yo. Nako, maraming salamat Mr. Franklin. Pero mukhang nawala na ang sakit ng balakang ko. Siguro nabigla lang ako. O siya nga pala, Margaret. Sino ang naghatid sa kanya dito? Sir, si Vincent po. Ang naghatid sa amin dito. Mabuti na lang at naroon siya sa mga oras na iyon. Sige na. Aalis ulit ako. Margaret, ingatan mo si Gemma. Isa pa, huwag mo na siyang palapitin pa kay Vincent. Maliwanag ba? Opo, sir. Muling umalis si Franklin sakay ng kanyang isa pang helicopter. Manang, akala ko pa naman mabait si Mr. Franklin. Pero parang nagkamali yata ako eh. Gemma, oo, sobrang bait naman talaga yung si Mr. Franklin. Pero matapos may nangyari sa kanyang anak na si Efren, lagi na lang itong nakasimangot. Manang, gusto ko sanang pasalamatan ng lalaking tumulong sa atin kanina. Sige Gemma, kapag umalis na si Sir. Muling tumunog ang kanyang phone. Hello? Jesse, bakit napatawag ka? Nako Gemma, nasaan ka ba? Kanina pa kami dito sa bahay niyo, pero wala ka daw. Nako, Jesse, narito ako ngayon sa probinsya. Hindi ko nga alam kung saan ito eh. Pero Gemma, paano yung mga hangout natin with friends? Isa pa, hinahanap ka ni Gerald. Anong sasabihin ko sa kanya? Jesse, kayo na lang muna dyan dahil may mahalaga lang akong gagawin dito. Sige Gemma, kapag nakauwi ka na, tawagan mo ako ha. Kinabukasan maaga nagising itong si Gemma. Nagtungo ito kay Manang Margaret para samahan itong magtungo kung saan nakatira itong si Vincent para pasalamatan sa pagtulong nito sa kanya. Hindi naman tumanggi ang matanda sa kagustuhan ni Gemma. Habang nakasakay sila ng karwahe, hindi naman naging maganda ang pakiramdam ni Vincent dahil sa pagtatrabaho nito sa kanyang sakahan. Kaya naman hanggang sa oras na ito ay nakahiga pa rin siya sa kanyang maliit na kama. Alam ng binata may parating sa kanyang munting bahay dahil sa yapak ng kabayo. Ilang sandali pa may kumatok sa pinto. Vincent, ako to, si Manang Margaret. May gusto makipag-usap sa'yo.
Manang, sige pumasok na lamang kayo sa loob. Pasensya na kayo sa munting bahay ko ha. Vincent, ano nangyari sa'yo? Masama po ang pakiramdam ko, Manang. Vincent, kung ganun, sandali lang. Tatawagan ko muna ang doktor, Mr. Franklin. Naku Manang, wag na. Alam ko namang hindi siya papayagan ng amo mo. Vincent, narito kami. Kasama ko si Gemma para personal kang pasalamatan. Naku, yun lang pala. Ayos lang yun. Sino ba naman ang magtutulungan kung di tayo lang din dito? Manang, pwede bang ikuha mo ako ng maligamgam na tubig? Mukhang may lagnat itong si Vincent. Teka lang miss, bakit mo alam, doktor ka ba? Hindi naman pero isa akong nurse at responsibilidad namin na kahit sino man ay mabigyan ng agarang lunas. Manang, may mga gamot ba kayo sa mansyon? Oo Gemma, meron. Sandali lang at kukuha ako. Naku Manang Margaret, wag na. Ayos lang naman ako eh. Mister, pwede ba? Huwag matigas ang ulo mo. Please, Manang, kunin niyo na. Umalis na ang matanda habang pinupunasan naman ni Gemma ng malagamgam ang noo ng binata. Mr. Vincent, wala ka bang mga magulang? Bakit ka nagtitiis sa lugar na ito? Miss, kung narito ka para naman interviewin ako tungkol sa pamilya ko, ang mas mabuti pa ay umalis ka na lamang. Gusto mong malaman? Wala silang pakialam sa akin. Vincent, pwede niyo namang pag-usapan ng pamilya ito. Gemma, narito ang gamot. Sige Manang, bigyan mo na ako ng isa para kay Vincent. Iho, Vincent, bakit mo pinahirapan ang sarili mo? Manang, hayaan niyo lamang ako. Marirealize din nila na pamilya ko ang totoo. Vincent, heto, may dala kaming mga prutas. Si Gemma pa ang naghanda nito. Maraming salamat sa inyo. Kailangan ko muna magpahinga. Umalis na ang dalawa pauwi sa mansyon sakay ng karwahe. Nang gabi ding iyon, nakita ni Gemma na nagkausap sina Margaret at Mr. Franklin. Hindi niya alam kung tungkol saan ang pinag-usapan nila. Baka tungkol ito sa kanya o baka naman sa lalaking binisita nila kaninang umaga. Sir Franklin, nagkasakit si Vincent marahil sa pagtatrabaho nito sa sakahan. Mabuti na lang at naroon kami ni Gemma. Paano na lang kung hindi namin siya naagapan? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin siya napapatawad? Hindi naman siguro siya ang dahilan kung bakit nawala si Efren. Sir, alam naman natin na nagkasakit din ang batang iyon. Kaya wag mong isisi kay Vincent ang lahat. Manang Margaret, sino bang dapat kong sisihin? Samantalang siya lang naman nakasama ng anak ko para sana gamutin siya pero anong ginawa niya? Hindi siya tumawag ng doktor para magamot ang anak ko. Pinagkatiwalaan ko siya pero wala. Sige na, malalim na ang gabi. Marami pong gagawin. Nagtungo sa kanilang kwarto ang bawat isa. Samantalang patuloy pa ring iniisip ni Gemma kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Bago ito nakatulog ay iniisip niyang tawagan ng kanyang ama. Ngunit hindi ito sinagot ng kanyang ama. Hanggang sa tuloy na itong nakatulog. Kinabukasan maaga itong nagising at nagtungo sa kusina. Nakita niya roon si Manang Margaret at si Mr. Franklin. Good morning, Tito Frank. Good morning, Gemma. Tara, kumain ka na. Hindi na kita ginising pa. Baka kasi napagod ka sa pamasyal kahapon. Anyway, kumusta ka naman? Wala ba naging masakit sa'yo? Nako, Tito. Ayos lang naman ako. Nagustuhan ko na rin dito dahil presko ang hangin. Masasanay rin siguro ako dito. Mabuti ang ganun, Gemma. Kailangan ko munang magtungo sa syudad. Ganun ba, Tito? Baka pwede ako sumama sa inyo. Gemma, alam mo naman na sa akin ni George na dumito ko muna ilang buwan. Sige po, Tito. Pasensya na po kayo. Sige na, kumain ka na para naman makapaglibot ka ulit. Matapos nilang mag-agahan, umalis na rin itong si Mr. Franklin sakay ng kanyang private helicopter. Samantalang naligo muna itong si Gemma at muli niyang binisita itong si Vincent sa maliit nitong kubo. Bago ito nagtungo ay nagpaalam muna ito kay Manang Margaret. Hello? Vincent, nariyan ka ba? Walang sumasagot sa kanya, ngunit nakabukas naman ang pinto. Kaya naman dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Gusto lamang niyang makita ang kalagayan ng binata. Vincent,
Pasensya na. Hindi ka kasi nagsalita eh. Gemma, bakit hindi ka man lang kumatok sa pinto? Nakita ni Gemma na nakaligo itong si Vincent. Hindi niya tuloy naiwasan makita nito ang kanyang katawan. Sige Vincent ha, lalabas na muna ako. Huwag ka nang lumabas. Umikit ka na lang dahil malapit ang matapos. Kinakabahan at may halong pagkahiya dahil sa kanyang nakita. O tapos na akong magbihis. Idilat mo ng mga mata mo. Ano ba sadyang mo at parito ka? Vincent, gusto ko lang sana kitang kamustahin. Nag-alala lang kasi ako bilang isang nurse. Ano ka ba? Nakita mo naman di ba naliligo na ako? Ang ibig sabihin nun ayos na ako. Ganun ba? Sige, aalis na lang ako. O teka lang, hindi ka na mabiro eh. Siya nga pala, salamat nurse sa pagtulong mo sa akin ha. Ang ibig kong sabihin, salamat Gemma. Walang anuman iyon Vincent. Gusto ko lang talagang tumulong. Gemma, bakit nga pala nandito ka sa aming lugar? Ang totoo, nakaboard dito. Lalo na kapag mag-isa ka lang sa buhay. Vincent, galing kasi ako sa syudad. It's a long story kung bakit ako nandito. Pero may kailangan lang akong gawin and after a few months, kapag nagawa ko yun, maaari na akong bumalik sa syudad. Ganon ba Gemma? Baka matulungan kita. Salamat na lang Vincent. Pero gusto ko matuklasan mismo sa sarili ko kung ano ayun. Vincent, kaano-ano mo pala si Mr. Franklin? Bakit hinayaan ka lang dito? Well Gemma, it's a long story pero oo, relatives ko sila. Pero may mga bagay talaga na minsan hindi kayo nakakasundo. Kaya minabuti ko na lamang na tumira dito sa maliit na bahay. At least dito tahimik ang buhay ko. Tsaka naran ka naman hindi ba para maging nurse ko? Ha? Nagbibiro ka ba Vincent? Pero alam mo, parang masarap mamuhay dito sa probinsya. Tahimik, walang polusyon, malayo sa kabiasnan. Oo naman, sobrang tahimik dito. Siya nga pala, bakit nga pala mag-isa pumunta rito sa lugar namin? Maganda sana kung dalawa kayo, lalo na kapag kasama mong boyfriend mo. Para naman maganda ang buhay. Ha? Boyfriend? Wala ah. Pero may nanligaw sa akin. Pero hindi ko siya gusto eh. Ano? Sa ganda mong yan? Maniwala ako sa'yo. Wala nga. Ikaw, kung ayaw maniwala sa akin. E di kung ganun pala, kung may manligaw sa'yo dito, itatanggapin mo. Pwede naman. Pero sino naman ang manliligaw? Halos walang katao-tao dito sa lugar ninyo eh. Nagtawanan na lamang ang dalawa. Ilang araw pa lamang ngunit parang matagal na silang nagkakilala. Pwede ba tayo maging friend, Gemma? Oo naman, Vincent. Bakit hindi? Wala namang masama, hindi ba? Ilang linggo lamang ang nakalipas, tila mas lalong nagkapalagayang loob ang dalawa. Pasyal dito, pasyal doon, hanggang sa namulat na lamang silang may namuong pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Manang, ano bang masasabi mo kay Vincent? Hindi ba matagal mo na siyang kilala? Oo ha. Ang totoo, bata pa lamang si Vincent. Kahit nung nag-aaral pa ito sa kolehiyo, alam ko na ugali ng batang iyan. Ho? Nakapag-aral siya sa kolehiyo? Paano? Hindi ba malayo dito ang paaralan? Alam mo iha, dati kasi nung buhay pa ang kanyang ina, yun ang laging naghahatid sundo sa kanya. Pero bigla na lang nagkasakit ang kanyang ina at iniwan siya. Manang, kung nakapagtapos si Vincent sa pag-aaral, bakit hindi siya maghanap ng magandang trabaho? Hindi ko alam, Gemma, kung bakit ayaw niyang magtrabaho. Matapos mag-usap ang dalawa ay muling tumawag itong si Gemma sa kanyang ama. Mabuti na lamang at sa oras na iyon ay sinagot na ito ng kanyang ama. O Gemma, ano sadya mo't napatawag ka? Dad, I want to go home. Gemma, sa tamang panahon. Dad, kailan pa? Iha, sige na. I have to go. I have meeting so mag-ingat ka lamang dyan ha. Kahit anong pilit ng dalaga na muling bumalik sa syudad pero ayaw pa rin ng kanyang ama. Wala siyang magawa dahil wala rin naman siyang masasakyan. Para siya nakakulong sa isang isla na hindi niya alam kung paano makalabas. Isang umaga noon, laking gulat ni Gemma dahil sa di kalayuan ay abot tanaw nito
ang maraming tao habang nakasakay sa mga kabayo. Hindi niya alam kung ano meron. Manang, anong meron dito? Saan galing ang mga taong ito? Iha, ngayong buwan kasi may magaganap na paligsahan ng mga kabayo at kung sino ang magwawagi, malaki ang pabuyan ng kaniyang matatanggap. Balita ko, kasama dito si Vincent sa paligsahan. Hindi ba nakakatakot, Manang? Iha, sanayan lang yan. Ngunit bago pa man nagsimula ang kanilang karera, naglakas loob itong si Vincent na ligawan ang dalaga. Inamin niya dito na meron siyang pagtingin sa kanya. Ngunit wala pang naging tugon itong si Gemma. Pero ang totoo ay malaki ang kanyang gusto sa binata. Hindi makakaila na gwapo ito, malaki ang kanyang katawan at hindi mahirap mahalin ang tulad niya. Pero natatakot si Gemma. Alam niyang may tinatagong sikreto itong sinama ng Margaret at si Vincent at ito ang gusto niyang malaman. Nagsimula na ang karera. Ito ay libangan lamang ni Vincent para makalimutan ang mga problema sa buhay na noon pa niya tinatago. Gamit ni Vincent itong si Alexander. Alam niyang malakas, mabilis ang kabayong iyon. Nagsimula na ang laban. Nanguna sa paligsahan itong si Alexander at Vincent habang pinagmasdan sila ni Gemma. Nagpatuloy ang laban ngunit may gustong humabol sa kanila at sa hindi inaasahan napatid ng ibang kabayo ang paa ni Alexander. Kaya ito ang naging dahilan para mahulog sa lupa itong si Vincent. Kitang-kita ni Gemma ang pangyaring iyon. Gustuhin man niyang puntahan ang binata ngunit natakot itong masagasaan ng ibang kabayo. Maya-maya pa may isang taong lumapit kay Vincent subalit nahimatay ang binata. Kinakabahan itong sa Gemma sa naturang pangyayari. Manang, tulungan natin si Vincent. Baka anong nangyari sa kanya? Manong, kumusta na siya? Ma'am, hanggang ngayon po kasi wala pa rin malay si Senyorito. Ho? Anong senyorito? Opo ma'am, siya palang anak ni Don Franklin. Kailangan natin siyang padala sa ospital. Pero, paano Manong? Wala tayong masasakyan. Hindi alam ni Gemma kung sino ang lalaking iyon. Nakasalukuyang may kausap sa telepono. Maya-maya pa may dumating isang helicopter at patungo ito sa kanilang lokasyon. Manong, pwede ba akong sumama sa inyo sa ospital? Nurse din naman ako, pero kailangan natin ng aparatos para kay Vincent. Manang Margaret, please, sasama ako. Yumuko na lamang ang matanda bilang pagsang-ayon dito. Ano kaya ang magiging sitwasyon ni Vincent? Magising pa kaya ito? Ano kaya ang maging reaksyon ni Mr. Franklin sa pangyayaring iyon? O Margaret, ano nangyari sa'yo? Parang hindi kiyata napakali. Sir Franklin, si Vincent. Oh, bakit? Ano nangyari sa lalaking iyon? Sir, dinala ho siya ngayon sa syudad dahil nahimatay si Vincent mula sa pagkahulog sa kabayong kanyang sinasakyan. Tapos, ano ngayon? Sir, anak niyo rin si Vincent. Huwag niyo naman hong pati siya ay mawala sa buhay mo. Talaga bang hindi niyo na siya mahal ni katiting man lang? Pwede ba Margaret? Sumusobra ka na ha? Lumalampas ka na sa limitation mo. Katulong ka lang dito. Pero sir, kahit katulong lang ako, napamahal na rin sa akin si Vincent noon pa. Sige na Margaret, matulog ka na. Siya nga pala, nasaan si Gemma? Ayun, sinasamahan si Vincent. Margaret, bakit mo siya pinayagan? Hindi mo ba alam na bawal siyang pumunta sa syudad? Paano kung hindi na siya bumalik dito? Ako mananagot sa kanyang ama. Sir, hindi ba isa siyang nurse? Malaki ang may tulong ni Gemma habang hinahati si Vincent sa ospital. Sige na, matutulog na ako. Alam namang pagod ako galing sa trabaho. Kung gusto mo, sumunod ka sa kanila. Hindi nagawang kumbinsihin ni Margaret itong si Mr. Franklin. Tila sagad sa buto ang galit nito sa binata. Noong gabing iyon habang kasalukuyang natutulog itong si Franklin bigla niya napanignipan itong si Efren. Dad, walang kasalanan si Vincent dito. Tulungan mo siya. Efren, anak. Bigla siya napabangon mula sa kanyang higaan at isang panaginip lang pala ang lahat. Samantalang nakarating naman sa ospital sina Gemma at Vincent. Agad itong dinala sa ER dahil wala pa rin itong malay hanggang sa ngayon. Doc, gawin niyo ang lahat para magising siya. Mrs., huwag kang mag-alala dahil gagawin namin ang lahat para sa asawa mo. Doc,
Hindi ko siya asawa. Kaibigan ko lang siya. Habang in-examine ng mga doktor itong si Vincent, nakapo lamang sa labas ng ER itong si Gemma. Iniisip niyang ito na ang kanyang pagkakataon para muling makabalik sa syudad. Pero nag-alala rin ito sa kalagayan ng binata. Hindi niya alam kung tutuloy niya ang kanyang plano na tumakas sa ospital. Ngunit mas nanaig pa rin sa kanya ang concern sa binata. Kinabukasan maagang nagising itong si Franklin at tila may lakad ito. Napansin agad ito na Margaret, subalit hindi niya lamang ito tinanong kung saan patungo. Samantalang biglang lumambot ang puso ni Franklin matapos siyang mapanagnipan itong si Efren. Kaya naman agaran siyang nagtungo sa syudad upang makita at malaman ang kalagayan ni Vincent. Tito, bakit po kayo narito? Sa ospital, sino ang dinadalaw niyo? Nasaan si Vincent, Gemma? Gusto ko siyang makita. Tito, kasalukuyan siyang ginagamot ng mga doktor. Sana nga magising na si Vincent. Gemma, ano na kaya ng lalaking iyon? Bakit siya sumali sa kompetisyon at gamit niya pa si Alexander? Tito, wala siyang sinabi pero gusto lang daw niyang maaliw. Gusto niyang makalimutan kahit saglit ang mga problema niya. Maraming salamat, Gemma, sa pagtulong mo sa kanya. Tito Frank, ano bang namanggitan sa inyong dalawa? Kahit alam na ng dalaga ang katotohanan pero nagmangmangan pa lamang siya. Gemma, ang totoo, si Vincent at Efren ay magkambal. Silang dalawa ay mga anak ko pero naging mataas ang pride ko sa kanya. Naging selfish ako sa kanya sa loob ng ilang taon. Galit ako dahil siya ang sinisisi ko sa pagkawala ng kanyang kapatid. Pero ang totoo, wala siyang pagkakamali dito. Maya-maya lamang lumabas ang doktor mula sa ER. Excuse me, kayo ba ang pamilya ng pasyente? Yes, Doc. Doc, kumusta na po ang anak ko? Sir, maayos na po siya ngayon. Kailangan naman niyang pahinga. Doc, pwede ba naman siya makausap? Pwede naman sir, pero hanggat maaari ay kailangan niya mapagpahinga. At mga ilang araw din mula ngayon, pwede siya makauwi. Unang pumasok sa loob ng room itong si Franklin. Nakita ni Vincent ang pagpasok ng kanyang ama. Dad, anong ginagawa mo dito? Nakapagtataka naman at nandito ka. Vincent, kumusta ka na? Ayos lang naman ako, Dad. Anak, sorry sa pagtataboy ko sa iyo. Nagkamali ako. Hindi ko alam kung bakit kita sinisisi sa lahat ng bagay. Hindi ko kayang makita ka, lalo na pag mawala ka sa buhay ko, Vincent. Dad, sanay naman ako dito eh. Maya-maya lamang pumasok din itong sa Gemma. Gemma, nandito ka rin? Oo, Vincent. Ako ang kasama mo kanina patungo rito at sumunod din naman si Mr. Franklin. Gemma, may sabihin ako sa iyo. Si Mr. Franklin, siya ang daddy ko. Oo, Vincent. Kanina ko lang din nalaman. Narinig ko rin ang pinag-usapan yung dalawa. Patawarin mo na ang daddy mo. Alam mo, Vincent, maswerte ka kasi mahal ka ng daddy mo. Inamin niya sa iyo ang lahat niyang pagkakamali. Alam mo ba na malaki din ang kasalanan ko sa daddy ko? Kasi hindi ko siya sinunod noon. Pero ito yung gusto ko, maging isang nurse na makatulong din sa mga taong nangangailangan. Gemma, bago ko patawarin si daddy, gusto kong sagutin mo muna ako. Mahal kita. Gusto kita, Gemma. Dad, papahintulutan ba kami ni Gemma na maging magnobyo at magnobya? Anak, nasa iyo naman ang huling desisyon eh. Kung anong magpapasaya sa iyo, hindi kita hadlangan. Siya nga pala, Gemma, kahapon tumawag sa akin ng daddy mo. Pinapasabi niya pwede ka na bumalik sa syudad. Mabuti naman, Tito, at tumawag sa iyo si daddy. Siguro nga sinadya niya ang lahat ng ito para sa inyong mag-ama. At ma-realize ko rin ang lahat. Vincent, kahit ilang buwan lang tayo nagkakilala, ang totoo, may gusto rin ako sa'yo. Pero kailangan ko munang makausap si daddy kung anong masasabi niya tungkol sa atin. Umuwi na nga kinabukasan ang mag-ama, samantalang si Gemma naman ay dumiretso sa kanilang bahay at doon niya nakita ang kanyang ama. Daddy! Iha, miss na kita. Ako rin, Dad. Sorry kung naging pasaway ako sa'yo pero yun ang totoo, Dad. Gusto ko ang trabaho ko bilang isang nurse. Gusto kong tumulong sa mga tao. Well, anak,
Pasensya ka na. Pinilit ko ang isang bagay na hindi mo naman gusto. Siya nga pala tumawag din sa akin si Mr. Franklin. Ang sabi niya, may gusto raw sa iyo ang kanyang anak. Dad, wala naman akong magagawa kung ayaw niyo sa kanya, kung ipagpilit niyo rin sa akin si Gerald. Gemma, hindi ako tututol sa inyo unless hindi mo siya mahal. You're my only daughter. At anong saysay ng lahat ng ginagawa kong ito kung hindi ka naman masaya? Mahal mo rin siya, anak? Yes, Dad. Mahal na mahal ko si Vincent. Ang ibig sabihin ba nito, Dad, ay pumapayag ka? Oo, Gemma. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Samantalang hindi naman mapakali itong si Vincent. Hindi siya nakakasigurado kung babalik pa sa kanilang lugar itong si Gemma. Yun nga ang kanyang ikinakatakot na baka hanggang salita lamang ang binitiwan ng dalaga sa kanya. Vincent, bakit ka malungkot? Gemma, akala ko hindi ka nababalik sa lugar namin. Vincent, di ba nangako ko sa'yo at kailanman hindi kita bibiguin? Simula sa araw na iyon, opisyal na silang magkasintahan. Samantalang muli namang nakabalik sa mansyon itong si Vincent at ipinamana sa kanya ng tuluyan ang mga ararian ni Franklin. Sa kasalukuyan, naglingkod si Gemma bilang nurse, lalo na sa syudad. Samantalang naging isang ganap naman na CEO itong si Vincent. Lahat ng negosyo ng pamilya ay ipinamana sa kanya ni Franklin. Ilang taon nang nakalipas, tuloy na nga silang nagpakasal sina Vincent at Gemma. Ito ang inaasam ng bawat isa. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.